shall come in the last days, scoopers walking after their own lust. Pagmasdan natin ang mundo ngayon. Laganap na mga kapatid, kaya nga pinapabantayan natin palagi mga kabataan. Mag-iingat kayo sa mga barkada, mag-iingat kayo sa magiging kasama nyo, mag-iingat tayong lahat mga kapatid ko kung sino pipili natin maging kaibigan. Kasi nga in these last days, marami raw ang manuluya mga kapatid, hallelujah, at susunod sa kanilang sariling mga nasa. Yes, amen. Kaya huwag tayong tatamarin sa paglilingkod sa Diyos. Bakit mga kapatid? Ito na po yung huling panahon. Everybody say amen. Palapakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In-expect ng Panginoon ang Christianity, yun na lang yung lulutang ngayon mga kapatid ko na tama. In-expect ng Panginoon ang church mga kapatid, yun yung magpapatutuo ng tama mga kapatid ko. Bakit? Wasak na ang moralidad ngayon. Wasak na mga kapatid ko ang moralidad ngayon mga kapatid, hallelujah. At lahat ng bagay sa mundo ito, wawasakin na rin ng Panginoon mga kapatid pagdating ng araw. Kaya ano ba ang ginagawa ng mga tao? Nagpapatay ng mga building, saan nila gagamitin yan? Pagdating ng araw, sisirain din yan. Walang bato sa kanyang kapwa, bato na hindi mawawasak. Saan ang ating pinagpapaguran, mga kapatid ko? Kung ang buhay natin nakatuon lang sa mga bagay na yan, kung nakatuon lang sa mga material na bagay, saan daw mawawala daw silbi yun, mga kapatid? Dahil lahat ng nandito sa mundo ito, wawasakin ng Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Ang mahalaga ngayon mga kapatid ko, as a Christian, ikaw na mananampalataya, isipin mo ngayon mga kapatid ko, yung darating sa iyo, the new heavens and the new earth mga kapatid. Yung isang bagong langit na bababa at isang bagong lupa para sa iyo mga kapatid. Sa sino mang nagtatagumpay, pero sa lahat ng lumali sa kamay ng Panginoon, sa lahat ng hindi mga mananampalataya, sa lahat ng hindi kumikilala sa Diyos, kapahamakan, hallelujah, ang hantungan ng mga taong ito. Kaya ang Bible nagtuturo palagi, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Amen! Dahil ang kaligtasan nasa Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang kaligtasan nasa pagsunod, ang kaligtasan nasa kanyang mga salita. Habang sumusunod tayo sa Panginoon, maliligtas tayo mga kapatid. Amen! O palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Anong sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 13? Ito yung pangako ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Ito yung maganda. Ito yung ating dapat hintayin mga kapatid. Kaya manatili ka lang sa Panginoon. Anong sabi? Nevertheless, we according to His promise, look for a new heaven. Ito yung dapat isipin natin. Yung dapat nasa puso natin. New heaven and new earth, mga kapatid, wherein dwelleth righteousness. Ang mananahan lang doon ay ang mga matuwid. Everybody say amen. Kaya kung mag-iisip ka pa mga kapatid na maging unrighteous ngayon, huwag ka na mag-isip. Kung nag-iisip ka pa ngayon, hallelujah, tatalikod mo na ako sa Panginoon, dahil bata pa ako, huwag mo nang gawin yun. Kung mag-iisip ka ngayon, give up mo na ako dahil pagod na ako sa paglilingkod sa Diyos, huwag mo nang gawin ngayon yan. Dahil di mo alam ang araw ng pagbalik ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Everybody say amen. Di mo alam yun. Amen. Kung ang rapture hindi mo alam, ang kamatayan hindi mo rin alam. Yes. Amen. Walang nakakaalam doon mga kapatid. Kaya ano daw mga kapatid ko ang gagawin natin? Ang isipin natin ang ating puso at isipan nakatuon, hallelujah, sa bababa sa pangako ng Panginoon. A new heaven and new earth, the home of righteousness. Amen. Tahanan ng mga nasa o nagiging matuwid mga kapatid. Everybody say amen? Amen. Kaya nga maghanda ka pala. Dahil pwede pala tayong matukso. Everybody say amen. Dahil marami daw force, there are many forces tempting us to fall. Marami raw mga tukso para daw tayo mga kapatid ko iwalay sa Diyos. Hallelujah. Ano yun mga kapatid ko? Hallelujah. Anong sabi? Sa 2 Peter chapter 3 verse 17. Pakipost muna. Hallelujah. Ano itong mga tukso na ito mga kapatid? Anong sabi? Hallelujah. 3:17. Ye therefore, beloved, seeing you know these things before, bear lest ye also being led away with the error of the wicked.
huwag na huwag tayong padadala sa anumang magsasabi, mga kapatid, o mga tao magsasabi, hallelujah, ng kamalian sa atin, kukwento ng kamalian, matatangay tayo. Huwag sa school, mayroon mga kapatid ko, mga barkada magsasabi, tara, pupunta muna tayo sa doon sa bahay o mag-aalin daw. Huwag kang padadala kasi dadalhin ka lang daw sa kapahamakan. Amen. Everybody say amen. May mga kaibigan tayo, hala, tara pare, punta muna tayo ron. Huwag ka rin magpapadala, mga kapatid. Ang daming temptations ngayon sa buhay na ito. Kahit mga mananampalataya, kung hindi mag-ingat, mga kapatid, pwedeng matukso. Amen? Amen. Pwedeng matangay. Hallelujah. Kaya nga ang Bible nagtuturo, mga kapatid ko, kapag ang isang tao natangay at napahiwalay sa Diyos, ano pa ang pagsisisi, mga kapatid ko, na kanyang gagawin sa harapan ng Panginoon? Basahin natin Hebrews chapter 6 verse 4. Hallelujah. Kung meron pa ba, mga kapatid, pag dinatnan tayo ng pagbalik ng Panginoon sa buhay mo, mag-isip tayo mabuti, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. For it is impossible for those who are once enlightened. Imposible na raw sa mga taong naliwanagan na pagkatapos nakalasap ng regalo mula sa kalangitan, hallelujah, at naging kabahagi sa banal na Espiritu Santo. Tuloy, kapatid. 5. And have tasted the good word of God, the blessed sa pangangaral ni Pastor, Yes. Amen. and the powers of the world to come. 7. 6 pala. If they shall fall away, kung siya raw ay hiwalay, ano raw? To renew them again unto repentance. Wala na po pangalawang pagsisisi. Ang ibig sabihin dito, pagka ikaw nagumon sa kamalian, pagka ikaw humiwalay sa Diyos at nadatnan ka ng pagbalik ng Panginoon sa buhay mo, hindi ka na makapagsisisi, kapatid ko. Kaya habang hindi pa dumating ang araw ng pagbalik ng Panginoon sa bawat isa sa atin, repent, hallelujah, for the kingdom of God is at hand. Kailangan mo lang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi ng mga kwento-kwento, Pastor, pagka namatay, hindi pa naman tuloy namatay, makapagsisi pa. Ay, wala. Pag namatay, diretso yun. Amen. Meron pa bang, kung sa Bisaya pa, nagtunga-tunga na? Tawag yan? Tagalog? Yung nagiging alula? Pagsisi pa. Hallelujah. Ang problema, mga kapatid, kailan siya nagsisi? Nung nag-uumuna siya sa mundo. Pero wali siya, amen. Huwag po kayo magagalit sa akin. Pinasasabi lang po ito ng Panginoon sa hapong ito. Marami pang ipapahayag ang Panginoon ngayon. Matagal ko po pinag-pray ito. Hallelujah. Dito wala naman, mga kapatid ko. Dito wala naman siguro ng lalasing na. Wala na ng bababae dito. Ha? Wala na. Hallelujah. Pero ang nararamdaman ko rito, pinapasabi ng Panginoon, may mga tumataya pa ng loto rito. Wala nang naglalasing. Wala nang nabababae rito. Pero tumataya ng loto, meron. Sipsteak. Ha? Mamaya, kiss-kiss kayo ng kiss-kiss, mga kapatid. Pagdating araw, kiss-kissin kayo ng Diyos. O, di tayo mag-usap. Ba't kaya nalaman ni Pastor? Ewan ko sa inyo, nasasabi ito ng Diyos ngayon sa hapon ito. Yes. Ngayon kung tumitikim ka pa, pumupunta ka pa ngayon sa mga loto outlet, mga kapatid, tumigil ka na. Bakit pagka nanalo ka, sa akala mo matuwa ka? Yes. Bakit lalayas ka rin dito? Yes. Amen. Matakot ka mahuldap eh. Oh, tingnan mo yung nanalo nga ng loto, di ba? O ano nangyari ngayon? 22 milyones, mga kapatid, na panalo na niya. Ano nangyari? Taxi driver ulit. Yes. Bakit? Abay, nung manalo, mga kapatid, imbis na maglingkod sa Panginoon, babawi man lang sa Panginoon. Hindi. Doon sa Pegasus naglilingkod. Amen. Amen. Wala na ba tumataya? Aminin. Sisi lang naman yun eh. Huwag mo nang gawin ulit. Meron pa bang natatangay ng barkada? Ha? Sa inuman, laklakan. Hello? Amen? Ha? Silent means yes. Amen? Ha? Ano ba ang ginagawa natin pag wala tayo sa church?
Baka kami, tagayan tayo mga kapatid ko ng kaibigan natin, tagay din tayo. Wala tayong pagkilanlan. Kaya nga ngayon, kahit naka-t-shirt na, me and my MTCF forever, may forever. Sa MTCF. Hello! Mapalapakan natin ang ating buhay ng Diyos, mga kapatid. There are many forces tempting us to fall. Marami ang mga tukso, mga kapatid ko. Kaya anong sabi ng Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 17? Anong sabi niya? Hallelujah! Pakipost nga, kapatid, 3:17 ng 2 Peter. Yet therefore, beloved, in all these things before we were less also being led away with the error of the wicked, fall from your steadfastness. Hallelujah. Ang sabi sa NIV version, be on guard. Kaya nga dapat magiging mapagbantay na po tayo. Hello? Nandiyan pa ba tayo? Kaya nyo lang tulungan kayo. Ganun talaga pag may butas sa tutuluan. Mabasa kayo. Huwag lang kayo may istorbo. Ha? Talaga ganun. Pag may butas, may tulo. Pag walang tulo, walang butas. Amen? Hallelujah. Be on guard. Dapat daw maging mapagbantay tayo. Alam mo ang limitasyon mo kung nakakaramdam ka ng panghihina, kung nakakaramdam ka, hallelujah, na nasa laot ka na, kung nakakaramdam ka na malayo ka na sa Panginoon. Kapatid ko, bumalik ka sa Panginoon. Bakit? Hindi mo alam ang buhay mo kung kailan mawawala yan. Amen. Ang problema, pagka nawala yan at wala ka sa Panginoon, diretso ka in town, Ginoo, luuyan mo, oy. Simenteryo ka, patungong impyerno. Maraming tukso ngayon. Rabani sa amen. Ha? Ano pa ang mga tukso ngayon? Maraming tao ngayon, mga kapatid, sinisira na ang katotohanan. Pakipost na. Sinong number one? So, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Pinasasabi lang ito ng Panginoon. Yung distortion of the Word of God, sinisira na, mga kapatid ko ngayon sa panahon ito na napakaraming tao ang salita ng Diyos. Post, kapatid. Post mo na, kapatid ko. Hallelujah. Nawala na ba siya? Baka naunang na-rapture yun. Ha? Oh, lumilin na. Hallelujah. Yan ka ba ang kate? Talagyan mo tayo. Catholic Press says, homosexuality is gift from God. And that the Bible is not the Word of God. Sinerge ko ang tao ito, isa siyang bakla. Sino yung humalik? Si Pope Francis. Para sa kaalaman natin, bumalik sa ibig sabihin, sumasang-ayon siya na homosexuality is gift from God and that the Bible is not the Word of God. Aktivista siya, mga kapatid ko. Kaya yun yung sinasabi ko, distorting the Word of God. Sinisira na nila ang salita ng Panginoon at ito'y lumalaganap ngayon sa ating kapanahon. Pakipost mo nga yung isa, kapatid ko. Hallelujah. Kung ano na ang nangyayari ngayon sa ating mundo. Tingnan nyo. Hallelujah. Ayan. Ayan. Pero bago yan, kapatid, yung unang muna. Yung video muna. Mamaya na yan. Hallelujah. Ayan, yung video muna. Okay, panoorin ninyo, mga kapatid. Ano ang pagbubunyi? Hallelujah. Ayan, pagbubunyi, mga kapatid. Lagyan mo rin ng sound, kapatid. Hallelujah. Kasi may sound yan. Video nga yan. Ayan. In the history of our state. Oh, first in the history of the state. I hope you will stand on the right Ayan, side. labanan na sila. My son is not an issue. He is a person just like you. It is time. It is time to give our loving gay and lesbian couples the right to a Ayan, marriage. ayan na. 9:33, day 29. Ayan na, nagbundi na ang miyembro ng federasyon. Nagbundi na. Ayan. And I would say, will you please marry me? Will you marry me? Will you marry me? Ayan na. To be treated Pareho lalaki, pareho babae. in the eyes of our society. Ayan. You promise to be a respectful and loving companion. I do. I do. I do. Give me now, kiss the bride. Sino ang bride?
Yan na yun. Yan na yung pagsira, pagyurak ngayon sa banal na kasulatan, mga kapatid. Sa susunod na linggo, pumunta ulit kayo rito, meron pa ako ipapahayag, mga kapatid. Hallelujah. Yan yung katotohanan, mga kapatid ko. Naniyurak ka na. O, i-post mo na yung kapatid. Hallelujah. Bago tayo matapos sa video. Yung kaninang pinakita mo,